Ay babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Mahuhuli na kaya si Saldico? Kanselado kasi ang kanyang passport ayon sa Pangulo mismo. Ang pagtugi sa dating mambabatas mas lalo pang pinalakas. Si Sara Diskaya naman nasa NBI pa rin at 8 opisyal ng DPWH ang sumuko tulad ng tinaguriang flood control queen. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Kapampangan, Maya Pabengi. Simulan na natin ang agenda. Pasaporte ni Saldico kanselado na ayon kay PBBM. Paghahanap sa dating congressman pinaiigting. Exclusive luxury car na nahagip sa expose video ni Saldico, iniimbisigahan na rin ng BOC. Lumutang na dating Senador Bong Revilla, naghain ng counter affidavit sa DOJ. Matapos iugnay sa flood control scandal, pinsan ni Mark Villar na si Carlo Aguilar lumipad umano pa Tokyo. Ang traffic, Christmas rush, ramdam na sale sa mga mall, sinisi ng MMDA. Pilipinas may gold medal agad sa Southeast Asian Games. Ang live update mula sa Thailand, tutukan. At Eddie Gutierrez sasailalim sa spine procedure sa Singapore. Anak na si Rufa humiling ng dasal. Lumiliit na ang mundo ni Saldico. Kanselado na kasi ang kanyang pasaporte ayon kay PBBM mismo. Pinatitiyak din ng Pangulo sa mga otoridad na hindi na makapagtatago pa ang dating mambabata saan mang bansa. Isa ang resigned Ako Bicol Party List representative sa mga kinasuhan ng graft at malversation of public funds dahil sa flood control scandal at nahaharap sa arrest warrant mula sa Sandigan Bayan. Pinaniniwala ang nasa Europa ngayon, si Ko. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Nasa kustodiya na rin ng NBI ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Sumuko sila nitong linggo matapos kasuhan dahil sa questionabling 96.8 million peso flood control project sa Barangay Kulaman. Kinumpirma na rin ng NBI at ni Pangulong Bongbong Marcos mismo ang pagsuko ng tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. Ayon kay PBBM, hinihintay na lang ang formal release ng arrest warrant laban kay Diskaya. Kaya nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso
upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay harap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa pamamayan. 7 buwan matapos matalo sa eleksyon, lumutang si dating Senador Bong Revilla para harapin ang reklamo laban sa kanya. Sentro nito ang kanyang pagtanggap umano ng porsyento sa mga proyekto ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Lyja Bonzo. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya na di umano'y paglabag ng RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hinarap na ni dating Senador Bong Revilla ang reklamong hinain laban sa kanya sa Department of Justice patungkol sa flood control scandal. Nakaraang linggo lang nang inanunsyo ng DOJ na kabilang si Revilla sa 2 additional respondents sa ilang ongoing investigations ngayon ng ahensya. Unang idinawit si Revilla ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isang Blue Ribbon Committee hearing at sinabing tumanggap din ito umano ng 25% kickbacks mula sa ilang proyekto ng DPWH para tulungang pondohan ang kanyang pangangampanya noong 2024. Ayon kay Bernardo, nang hingi si Revilla sa kanya ng mga proyektong kukuhaan ng kickback at sa tulong ni na dating District Engineers Henry Alcantara at Gerard Opulencia, nakapagbigay sila ng listahang naglalaman ng tinatayang 1.5 billion peso worth of public works projects. Si Bernardo raw mismo ang naghatid ng unang cut ni Revilla na 125 million pesos sa bahay nito sa White House compound sa Bacoor, Cavite. My driver and I went to the residence of Senator Revilla. Once inside, we parked the vehicle and shortly upon alighting, I saw Senator Revilla at the terrace. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Sa pagtatapos ng 2025 midterm elections, talsik sa top 13 si Revilla at nauwi sa ika-14 na pwesto. Bukod sa pakikipagsabuatan umano, matagal na raw mayroong close relationship si Bernardo at Revilla. Kapwa ninong sila ng anak ng isa't isa, nakikita sa ilang social gatherings. At binisita pa ni Bernardo ang dating senador nang makulong ito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame dahil sa pork barrel scam. Ayon sa spokesperson ni Revilla, umaasa raw ang dating senador na magiging patas ang DOJ at hindi na paabutin pa sa korte ang reklamong ito laban sa kanya. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Umiskapo na raw ng bansa ang politician contractor na si Carlo Aguilar, ang pinsa ni Mark Villar na dawit sa flood control scandal. Ayon yan kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos na sinabing fleeing is an admission of guilt. Lumipad umano si Aguilar pa Tokyo, Japan noong November 19, 5 araw matapos silang ikanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa pagharap ni Bernardo sa Senado, inakusahan niya ang magpinsan ng pagtanggap ng kickback mula sa mga proyekto, bagay na una nang itinanggi ng senador. Si Carlo Aguilar ay anak ni Christian Aguilar, kapatid ni dating Senador Cynthia Villar. Nagsilbi siyang konsihal ng ikalawang distrito ng Las Piñas mula 2010 hanggang 2019. Kahit masasapol ang sariling pamilya, desidido raw si PBBM na wakasan na ang political dynasty sa bansa. Kung bakit naman daw tila nagbago ang ihip ng hangin sa palasyo. Sabi ng Pangulo, nakikinig lamang siya sa boses ng publiko. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Taliwas sa kanyang dating posisyon bago maupo bilang Pangulo, iba na ang pagtingin ni PBBM sa Anti-Political Dynasty Bill, kahit na siya mismo ay miyembro ng isang dinastiya. Unang-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi nang iilama pang abusong politiko. Nais ng Pangulo,
na ang taong bayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Ayon sa Pangulo, dapat mabigyan na ng tamang definisyon ang political dynasty. Nais din daw niyang ipaabot na nasa taong bayan ang pagpapasya at wala sa iilan na malalaking pamilya. Pagdating sa party list system na sinasabing bedrock for proportional representation sa House of Representatives, gusto rin daw ng Pangulo na itama ang definisyon nito at makaupo ang mga totoong minorya ng lipunan. Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang naiboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Nang matanong kung bakit hindi certified as urgent ang 4 na priority bills, sumusunod lang daw si PBBM sa batas na nagsasabing nagsicertify lang as urgent ang administrasyon kung kinakailangan. Ang pagsama naman ng Independent People's Commission sa priority bills ng Pangulo, hindi raw nangangahulugan na wala na itong tiwala sa binuo niyang Independent Commission for Infrastructure o ICI. With the President prioritizing the Independent People's Commission Act, does the ICI still have the President's confidence? Yes, still. Wala pa naman po yung batas eh. At tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. Hindi raw gagawin ng Pangulo ang ICI kung alam niyang walang pangil ito para labanan ang korupsyon. Maging ang 2026 General Appropriations Bill hindi na kailangan i-certify as urgent dahil patapos naman na raw ito at maipapasa na bago dumating ang Pasko. At sa kabila ng patuloy na pagbagsak ng piso at patuloy na paglubog ng employment rate sa bansa, kumpiyansa pa rin daw ang administrasyon sa mga gagawing hakbangin ng gobyerno. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Buo pa rin daw ang tiwala ng Pangulo sa kanyang gabinete. Ito ang sagot ng Malacanang sa mga ulat na may napipinto na namang cabinet purge sa kanilang hanay. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, pero nandiyan pa rin po at nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Lumutang kasi ang balitang on their way out na ang mga opisyal na nadadawit sa maanumalyang budget insertions. Yan ay sina Education Secretary Sonny Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Denied po dahil kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting at nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. Sunod-sunod ang panalo ng Pilipinas sa ginaganap na Southeast Asian Games sa Thailand. Ang detalye mula sa ating kasamang si Mateo Vinicelli. Mateo. That's right, Willard. Maraming salamat. May gold medal agad ang Team Philippines sa 33rd Southeast Asian Games. Ang ilang pa nating kababayan may early wins din sa kanilang larangan. Kilalanin natin sila sa Agenda Report ni Sheila Salaysay live mula sa Bangkok, Thailand. Sheila, ano ang latest sa ating SEA Games campaign? Yes, Mateo, patuloy ang pag-arakada ng Team Philippines sa 33rd Southeast Asian Games habang lalo humihigpit ang mga laban at umarami ang mga pusong nagpapalit sa ating mga puso. Bueno, mano, si Justin Kobe Macario na nagbigay ng kauna-unahang gold medal sa Pilipinas sa men's freestyle boxing sa sport na Taekwondo. Isang dominante performance na agad na nagtaas ng moral ng buong delegasyon. Kanina na ako po yung unang gold ng Pilipinas po. And sobrang saya po dahil isang karangalan po makauwi ng ginto for the country po. Nag-prepare po kami ng dalawa pong coach, si Coach Jordan at si Coach Rani po. Ang focus po namin is ibigay and i-perform kung ano po yung pinag-trainingan namin ng matagal. And si Lord na po yung bahala kung ano yung ibibigay niya pa sa amin. And luckily po, sobrang thankful at binigay niya yung ginto. Dagdag sa medal pool ng Pilipinas ang bronze ni John Derek Parks, ang consistent singles medalist mula pa noong 1998, 2021 at ngayon ulit sa 2025 edition. Performance po kanina is I could say na nag-improve po
kahit papano kasi nababa ko po yung time ko yesterday ng 2:48 tapos ngayon 2:43. So malaking achievement din po siya para sa akin and I would say na hard-earned medal po talaga. Sobrang happy ako sa performance ko every SEA Games. Sobrang happy ako dahil nakakadagdag ako sa medal tally sa Philippines. So proud po ako. Sa baseball, ilit din ang pagsiba ng Filipino batters. Maaga umatsada ang Pilipinas bumuhos ng 6 na runs sa first inning. Pinamnahan ni Paulo Makasain para mapanatili ang kanilang perfectong 4-0 record. Sa football, bagong kasaysayan sulat ng Philippines national team matapos ang 34-year wait. Talo nila ang defending champion Indonesia 1-0 para muling makabalik sa SEA Games semifinals una mula pa noong 1991. Sa women's side, hindi rin papaawat ang Pilipinas. Matibay nilang tinalo ang Vietnam 1-0 na nagpanatiling sa nila sa ikalawang pwesto sa Group B. Kapag natalo nila ang Malaysia sa susunod na laro, pasok sila sa semifinals. Panalo naman si Openta Magno laban kay Ayan Ning ng Myanmar via split decision sa 48 kg women's division quarterfinals, advancing sa susunod na round at assuring ang unang medalya sa boxing. Habang ibo naman si three-time gold medalist Ian Clark Bautista sa kalabang si Sukten Sarawat sa 37 kg quarterfinal men's boxing na ginanap sa Chulalongkorn University Sports Center. Sa gitna ng mga tagumpay, drama at pagbabago sa paligid ng torneo, patuloy na pinapakita ng Team Philippines na narito sila para lumaban, manalo at magbukas ng panibago makapagna ng kwento sa 33rd Southeast Asian Games. Ngayon, congratulations and more power to Team Philippines. Maraming salamat, Sheila Salaysay. Nag-uulat ng live mula sa Bangkok, Thailand. Maraming salamat. Kasi simula pa lang ng Southeast Asian Games pero nag-pull out na ang Cambodia. Ang dahilan, safety reasons amid border tensions between the country and Thailand. In a letter to SEA Games officials, the National Olympic Committee of Cambodia says the families of their athletes had requested their immediate return. Clashes between the two countries intensified after mag-collapse ng ceasefire agreement brokered by U.S. President Donald Trump. Trump plans to reach out to the leaders of Thailand and Cambodia to stop the fighting. I'll have to make a phone call, and I think they'll get it. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of two very powerful countries, Thailand and Cambodia? They're going at it again. But I'll do it. So we're making peace through strength. Higit 500,000 na ang in-evacuate dahil sa conflict. Inabisuhan na ang mga Pilipino sa ilang bahagi ng Thailand na maging alerto dahil sa nangyayaring gulo sa border ng Cambodia. Kaugnay niyan, makakausap natin si Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Magandang gabi po sa inyo, Ambassador Paredes. Hello, ma'am. Okay, balikan po natin maya-maya lamang ang ating embahada dyan po sa bansang Thailand kaugnay sa gulo na nangyayari doon. Samantala, bilang ng mga walang trabaho noong Oktubre, tumaas. Susunod yan sa agenda. Okay, para sa lagay ng panahon sa Metro Manila sa susunod na 5 araw, bukas ay magpapatuloy pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na katamtamang pag-ulan dahil sa shear line. Ang mga pag-ulan na ito ay posibleng maranasan sa hapon o gabi. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 27 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Biyernes, mainit na umaga ang mararanasan at pagsapit ng hapon ay may posibilidad ng mahihinang pag-ulan. Ang temperatura sa Metro Manila sa Biyernes ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Sa weekend hanggang sa Lunes, dahil sa paghina ng hanging amihan, asahan ang mainit at maalinsangang panahon.
Sa mga may dadaluhang Christmas parties, magdala pa rin ng payong at uminom ng maraming tubig para iwas dehydration. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules. Sa EDSA Guadalupe, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Inabisuhan na ang mga Pilipino sa ilang bahagi ng Thailand na maging alerto dahil sa nangyayaring gulo sa border ng Cambodia. Makakausap natin ngayon Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Magandang gabi po muli, Ambassador Paredes. Magandang gabi po, Miss Corina, at sa inyong mga tagapanood. Ilan po ba ang mga Pilipino sa Thailand, Amba? Alright, sa buong Kingdom of Thailand, there are about 40,000 Filipinos, most of whom are English teachers. Most are English teachers. Okay. Kasi sa ibang bansa, mga domestic helper, pero dito po mga guro, ano? Correct, mga skilled workers po ang nasa Thailand. Yes, ma'am. Ano po ba yung nangyayaring uri ng gulo? Kung pwede lang po ninyong ilarawan sa amin. Alright, so mayroon pong armed clashes na nangyayari ngayon sa border between Thailand and Cambodia. At yan po ay matagal na nilang alitan. Yan po ay tungkol sa kanilang border dispute. Noon pong huling ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, nagkaroon po ng signing ng declaration at nagkaroon po sila ng tigil putukan. But as of December 7, nagkaroon po ng reignition of the hostilities. Kaya ito, aaway na naman po sila. At yan po ay habang nag-host ang Thailand ng SEA Games. So last night, nag-opening po nagkaroon ng opening ceremonies sa Bangkok ng SEA Games at lumahok po ang ating mga atleta along with the athletes of all 11 ASEAN countries. Ayun, okay. Pero meron po bang mga apektado na Pilipino dahil po sa gulo na nangyayari? Well, sa awa ng Diyos ay wala pong apektadong Pilipino dahil as early as the 7th of December, nailikas po ng Thai authorities ang around 400,000 residents dun sa mga communities along the borders at kasama na dyan po ang mga Filipino. There were about 110 Filipinos who were included in the evacuation. So sila po ay nailikas kaagad at wala pong mga Pilipino na apektado doon ngayon. Nasaktan. What about evacuation? Yes, what about repatriation? Yung pagbalik po dito sa Pilipinas? Wala pong nanghihingi ng repatriation ngayon. Meron pong mga humihingi ng tulong, mga financial assistance, very minor forms of assistance, pero sa ngayon po walang nagpaparepatriate sa pabalik sa Pilipinas. Ayun, okay. So yung mga employers naman po nila understand and maybe when things settle, they can go back to work. Correct. At lagi po namin silang inaabisuhan na lagi pong magmatsag, makinig sa Thai authorities at pati na rin po sa mga employers nila dahil sila po ang nakakaalam ng situation on the ground. We also have this survey sa mga Pilipino na nangangailangan pa ng tulong. Hinihingi po namin dyan ang kanilang address, ang kanilang location, ang pangalan, para kung sakaling nangangailangan sila, then we are always closely coordinating with the Ministry of Foreign Affairs as well as the Royal Thai Armed Forces at Royal Thai Army. Dahil sila po ang nasa location na yon. So panawagan na lamang po, baka mayroon kayong gustong sabihing mensahe sa mga Pinoy sa Thailand at sa kanilang mga pamilya rito. Okay, sa mga pamilya nila dito, gusto ko lang pong sabihin na ang magandang balita ay wala pa po kaming natatanggap at sana wala po kaming matanggap na abiso na may
may naipit na Pilipino sa gulo sa border between Thailand and Cambodia. At yun pong mga members of the Filipino community here in Thailand, alam po nila na ang embahada ng Pilipinas na nasa Bangkok ay handang tumulong kung sila'y nangangailangan. Gusto ko lang pong i-share na ang aming hotline, Assistance to Nationals hotline, ay +66 81 989-7116 at ang email po namin ay bangkokpe.consular@dfa.gov.ph. At mayroon din po tayong hotline din ng Migrant Workers Office at yung hotline po nila ay +66 83 137 6167. Yun po, yun lang po at maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat din po. Yes, ma'am. Kami po'y makikipag-ugnayan pa rin sa inyo for the latest. Maraming salamat. Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. 15 days ago, before Christmas, may pakiusap ang MMDA sa mall owners para iwas traffic daw sa holiday rush. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Nananawagan sa mall owners ng MMDA na huwag magpatupad ng mall-wide sale ngayong holiday season dahil isa raw ito sa mga dahilan kung bakit hindi na makahinga ang major roads sa Kamaynilaan. Yung sa nangyari naman po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung nyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ang mall sale dito po sa Kamaynilaan. So, yun po yung reason. Dahil po dito sa may parking Rizal, may mga nag-mall sale, nagkasabay-sabay po yung paglabas at nabulunan po. Bukod sa mall sale, problema rin daw ang hindi coordinated na truck ban sa mga karatig probinsya. Inaasahan daw ng MMDA na sa first 2 weeks pa lang ng Disyembre, aakyat sa 450,000 vehicles ang dumadaan sa EDSA kada araw. Malaking kalabisan sa road capacity ng EDSA na 250,000. Patuloy pa rin daw ang paghahanda ng MMDA sa nalalapit na Kapaskuhan kasama ang pagdedeploy ng mas marami pang traffic enforcers. Pinaplano rin daw ng MMDA na i-extend ang service hours ng MRT at LRT at nananawagan sa publiko na gumamit ng public transportation imbes na pampribadong sasakyan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ramdam na ang Christmas rush. Alamin natin ang sitwasyon sa BGC at Makati sa agenda report ni Charmaine Abong ng Abante, live mula sa Kalayaan Flyover. Charmaine, ano ang update? Willard, kung nagbabala kayong pumunta o mag-early Christmas shop sa BGC o Makati, asahan ang mabagal na daloy ng trapiko sa magkabilang linya dito sa Kalayaan Flyover sa Taguig City. Ayon sa MMDA, bago mag-alas 4 ng hapon kanina nang magsimula ang bumper-to-bumper traffic sa linya ng mga papasok sa C5 mula South Expressway, Parañaque at Bicutan at yung mga papalabas papunta sa Pasig, Marikina at Quezon City. Inaasahan nila itong mas bumagal pa sa mga susunod na oras hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Samantala, para maiwasan ang worst case traffic papunta sa BGC, Makati o Taguig, pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternate routes o mabuhay lanes. Bukod dito, iminungkahi ng MMDA na mas mainam para sa mga commuter kung susubok na gumamit ng public transport tulad ng EDSA bus, carousel, MRT at LRT. Yan muna ang latest mula dito sa Taguig City. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat, Charmaine Abong ng Abante. Nagulat ng live mula sa Kalayaan Flyover. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre. Alamin kung bakit sa agenda report ni Paulo Barcelon. Bumaba ang bilang ng mga may trabaho. Mula 51.56 million noong Setyembre, naging 51.16 million na lamang ito noong Oktubre. Kaya naman ang unemployment noong October tumaas din. Lampas 2.5 million na ang walang trabaho, mas mataas kumpara sa 2 million noong Setyembre. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, bunsod ito ng epekto ng mga bagyo at pagtaas ng mga pumapasok sa labor force ng Pilipinas.
And so we are seeing this pag may huge or substantial increase sa ating labor force participation, unfortunately hindi lahat na absorb ng ating labor market as employed. Naitala naman ang top 4 employment sectors sa buwan ng Oktubre, ang agrikultura, public administration at defense, accommodation at food services at manufacturing. Sa usapin naman ng arawang sahod, nananatiling nasa tuktok ang mga nasa armed forces na sinundan ng mga manager, professionals, technicians at clerical workers. Tumaas din ang underemployment dahil lumampas na sa 5.8 million ang mga Pilipinong kulang ang oras ng trabaho o di angkop sa kanilang skills ang ginagawang hanap buhay. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nananatiling stable ang labor market at itutulak ng pamahalaan ang mas malawak na pag-angat ng skills ng mga manggagawa, kabilang ang digital literacy, green technology at higher value services. Umabot naman sa 41.3 hours kada linggo ang average working hours o ang kadalasang inilalagi sa trabaho ng mga Pilipino, mas mataas kumpara sa 40.5 hours noong Setyembre. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Pinamamadali na ng ilang malalaking business group sa Kongreso na ipasa na ang panukalang magbubuo ng Independent People's Commission o Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Ayon sa dalawang business organizations, kailangan ng bansa ng mas malakas na anti-corruption body na kayang panagutin ang mga sangkot sa korupsyon nang walang cover-up o galawang politikal. Mas matutulungan din daw nito ang Office of the Ombudsman at DOJ na habulin ang mga dawit sa flood control scandal. Kabilang sa mga pumirma sa joint statement ang Federation of Philippine Industries, Makati Business Club, Phoenix at Bankers Association of the Philippines. Over to Australia, where more than 1 million children no longer have access to social media. In a world first, official na restricted ang mga under 16 ng 10 platforms, including Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. The ban aims to curb cyberbullying and protect minors from online predators. Social media companies who will violate the policy faces fines up to $33 million. Para sa Prime Minister ng bansa, this is a proud day for families. This is world leading. This is Australia showing enough is enough. And the world, including through, I note, some leading media, global organisations who are here, just to confirm, is watching and is following. For critics, the ban is a blow to free speech, but others believe it's a good idea. We've always regulated media in the public interest, and I think what the government's trying to do is to return some of the public interest. That's a good thing because, as I say, there have been harms. When it's a blanket decision, it doesn't take into account the nuance and the variables and people's individual situations. And frankly, people tend to find a way around bans if they really want to. So I don't think it's going to achieve what it's set out to achieve. The FBI is hunting down a former TV executive who allegedly scammed banks in California by pretending to be an heiress. $30 million umano ang nanakaw ni Mary Carol McDonald between 2017 and 2018. Ayon sa investigators, nagpanggap ang 73-year-old woman bilang heir to a McDonnell aircraft family. She falsely claimed na meron siyang $28 million in a trust account. The woman is believed to be in Dubai and has already been indicted on charges of fraud and identity theft. Dati raw nagsilbi ng McDonnell bilang CEO ng Bellum Entertainment, a television production and distribution company that made true crime shows. Senador Bato de la Rosa, dadalo kaya sa BICAM? Susunod yan sa Agenda.
Para sa mga nasa Queen City of the South, Metro Cebu, asahan ang maulap na panahon sa umaga na may tsansa ng maikling pag-ulan sa hapon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Para sa mga Cebuanong nagbabalak mamasyal sa Sabado, magandang balita dahil makararanas ng maaliwalas na panahon ang lahat. Ang temperatura ay maaaring umabot din ng 31 degrees Celsius. Sa mga magsisimba naman sa linggo, magandang gawin na ito sa umaga dahil inaasahan na pagsapit ng hapon o gabi ay makararanas na ng kalat-kalat na pag-ulan. Ang temperatura ay mananatili sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Alamin naman natin ang lagay ng traffic sa EDSA Kamuning. Ang detalye sa live agenda report ni Just Ignacio. Just, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, mabigat-bigat na ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng EDSA sa Kamuning, Quezon City. Kasabay na nga rin yan ng Christmas rush. Kasabay din yan, Willard, nakatakda namang pailawan ng Department of Transportation ang understation ng MRT3. Layo nitong pagbutihin ang visibility ng 13 istasyon mula North Avenue Station sa Quezon City hanggang EDSA Taft Station sa Pasay City. Yan ay upang bigyan ng mas ligtas at maliwanag na daan ng mga pasahero, lalo na para sa mga senior citizen at persons with disabilities. Pinangunahan naman ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang launching kasama sila MRT General Manager na si Michael Capati, LRMC President Enrico Benipayo at PNP Chief Nartates Jr. Bukod pa riyan, nakatakda naman i-anunsyo ng DOTR ang 12 days of Christmas na handog nito para sa mga pasahero. Willard, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung event ng DOTR kasama ang MRT, ang LRT2 at LRT1 ngayon dito sa EDSA Kamuning, GMA Kamuning Station dito sa MRT. Willard? Just matanong ko na rin, total nandiyan ka na. Kumusta ang pila ng mga pasahero sa mga oras na to dyan sa MRT station? Sa nakikita natin ngayon dito ay yung mga pasahero dito ay dumadagsalang yung mga pasahero dito kapag may mga humihinto ng mga tren. Pagdating naman sa pila, nakikita natin ay medyo maluwag naman, no? Hindi siya ganoon ka-tight yung pila. Yun yung lagay ng pila dito, Willard. Maraming salamat sa iyo, Just Ignacio, nag-uulat ng live mula sa EDSA Kamuning. Missing in action pa rin si Senador Bato de la Rosa. Bagamat nasa bansa pa, nag-iingat lang daw ito kung sakaling totoo ang ICC warrant ayon sa kanyang abogado. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa Pilipinas pa rin si Senator Bato de la Rosa ayon sa kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion. I think so. He is still in the Philippines but I could not confirm that with certainty. Ilang oras bago nagpaunlak ng panayam si Torion, nag-post ang asawa ni De La Rosa online nang tila larawang nakatalikod ang senador. Sa caption, nagpasalamat itong dumating siya at na-miss niya raw ito. Mag-iisang buwan ang absent si De La Rosa sa Senado, bunsod ng di umano'y report tungkol sa ICC warrant laban sa kanya. Siya ang PNP chief sa kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na detained ngayon sa The Hague, Netherlands dahil sa alleged crimes against humanity. Hiling ni Torion, sana maintindihan ng taong bayan ang absences ni De La Rosa. What is at stake here is his personal safety already. Di naman po pwede na may warrant of arrest siya. Hindi pa klaro kung anong procedure na gagamitin ng Philippine government kung paparehasin ba siya ni Tatay Digong na parang manok lang kukunin, hindi na idaan sa korte at idiretso na doon sa Hague, Netherlands. Kailangan daw linawin ang proseso sa paghawak ng kaso ng senador sakaling totoo ang warrant. Pero on the side of caution na raw ang kampo niya.
Kasama si De La Rosa sa listahan ng inaasahang Senate members na dadalo sa BICAM mula December 12 to 14. Pero posibleng hindi siya sumipot dito. To clarify, hindi po siya makakadalo sa BICAM. That I cannot answer with certainty. That has to be answered by him even if I am his lawyer. Sakaling hindi nga dumalo, mababawasan ulit ang Senate minority sa BICAM. Una na kasing nag-withdraw ng attendance si Senator Jinggoy Estrada. Ang matitira na lang ay sina Senators Bongo at Amy Marcos. Sa majority naman, dadalo sina Finance Committee Chair Win Gatchalian, ang Villar siblings na sina Senators Mark at Camille, JV Ejercito, Loren Legarda, Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo. Sabi ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, walang pabor na hiningi ang mga dadalo sa BICAM dahil lahat sila ay chair o vice chair ng subcommittees ni Gatchalian. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Maikli lang ang hirit ng Malacanang sa Mala World Tour na biyahe ni Davao City Congressman Pulong Duterte. May mensahe rin ito sa mga kaalyado ni Senator Bato de la Rosa na pinapayuhan siyang magtago. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Nais niya magbiyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya. Sabi niya, 17 countries, nasa kanya po yun. Hindi na bumanat pa ang Malacanang sa request for travel clearance ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Pero dapat daw, mapapersonal o official trip. Alam ng constituents ng isang public servant ang kanya mga ginagawa, lalo't mawawala ito ng 2 buwan. 17 bansa ang itinerary ni Congressman Pulong, kabilang ang Hong Kong, China, Japan, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, Belgium at Italy. Mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. May hirit naman ang Malacanang sa Duterte Block kaugnay ng nagbabadyang paglabas umano ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi pa rin sumisipot ang dating PNP chief sa Senado mula pa November 11 at inabisuhan siya ni Senator Robin Padilla na never surrender to foreign power. Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. Hindi naman nagbigay kumpirmasyon ang palasyo kung i-enforce ba nila ang arrest warrant ng senador sakaling dumating nga ito. Ayon sa Malacanang, kahit ang International Criminal Court, hindi pa naman nagko-confirm, kaya hayaan na lang daw sana na gumulong ang proseso. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel. Not an ordinary trip. Yan ang komento ni House Assistant Majority Leader Sia Adyong sa paghingi ng travel clearance ni Congressman Pulong Duterte. 17 bansa sa loob ng 2 buwan ang itinerary ni Pulong. Kaya naiintindihan daw ni Adyong kung bakit may mga tanong ang publiko tungkol dito. Because this type of trip is not ordinary trip, di ba? 17 countries, I guess, for 2 months. You don't necessarily get this request from any of the members. Normally, pag mga bakasyon kasi, ilang weeks lang. But this is a trip which is, to me, it's not ordinary, no? 17 countries in 2 months. Hindi rin daw may iwasan na hanapin ng publiko ang mga mambabatas. Lalo pa ngayon na humaharap ang gobyerno sa napakalaking issue sa korupsyon. The fear of the public that some of these names who were mentioned already might use this as a way to evade the investigation. So we sympathize with that kind of apprehension from the public, and we understand that. Nakaipulong na raw ang bola para magpaliwanag kung bakit kailangan niyang bumiyahe sa ganoong karaming bansa ng ganon katagal. Nasa Singapore ang veteran actor na si Eddie Gutierrez for a spinal procedure. Sa Instagram, nag-post ang anak na si Rufa ng pictures of their family before the operation sa Mount Elizabeth Hospital.
She asked for prayers for her dad and thanked everyone who has been supporting them throughout what she calls a difficult journey. Dagdag ni Rufa, she also hopes for strength and peace to those facing their own battles. Anya, you are not alone. Tila palaisipan pa rin kay Meghan Markle kung nasaang ospital sa Pilipinas ang kanyang ama na si Thomas. Unang nabalita that the 81-year-old was rushed to a hospital in Cebu last week for a leg surgery. Ayon sa reports, the Duchess of Sussex is hoping to get a handwritten note to her estranged father. According pa sa US Weekly, Meghan has called various hospitals to search for Thomas. She also reportedly emailed her dad last Friday, but Thomas later told the Daily Mail he has not heard from his daughter. Pamela Anderson breaking her silence about their relationship ni Liam Neeson. Sa interview with People magazine, kinonfirm ni Pamela na they were romantically involved for a short while. Nag-spend pa raw sila ng intimate week together at Liam's home in upstate New York. But the two later went their separate ways to work on other films. The actress adds, while she adores Liam, they are better off as friends. Pamela and Liam were co-starring sa 2025 comedy action film na The Naked Gun. SM Supermalls, may bagong milestone sa kanilang solar shift. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Metro Davao, bukas asahan ang maulap na kalangitan at katamtamang pag-ulan sa ilang bahagi ng lungsod, lalo na sa hapon o gabi. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Biyernes, mainit na umaga ang mararanasan, pero pagsapit ng hapon ay may posibilidad ng maikling pag-ulan. Ang temperatura sa Metro Davao sa Biyernes ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Sa weekend, sa mga dadalo sa back-to-back Christmas parties, paghandaan ang maulan na panahon. Mararanasan ang bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Sa Lunes naman, may mga kalat-kalat na pag-ulan sa umaga at posible rin yan sa hapon o gabi. Ang temperatura sa Metro Davao ay maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tila mas lumulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa sa Maserati na lumabas sa expose video ni Saldico. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Sold and registered ito sa Socali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Socali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. Co-founder nito ang celebrity at dating kongresista na si Billionario Sam Versosa. Ang kumpanyang Modena Motorsports Incorporated ang nag-iisang authorized distributor ng sasakyang Maserati sa buong bansa. Ilang beses naming sinubukan kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito kailanman tumugon sa aming mga mensahe. Kumonsulta kami sa ilang mga abogado at opisyal ng pamahalaan na may sapat na kaalaman pagdating sa kalakaran ng luxury car importation. Tumanggi silang magpakilala pero ayon sa sources na aming kinonsulta, indikasyon ng conduction sticker na dumaan mismo mula sa kumpanyang Maserati patungong authorized distributor ang nasabing sasakyan. Muling nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilan pang transaction documents. Sa isang BOC document, direkta ang importation ng kumpanyang Brilliance Auto Corporation sa kumpanyang Maserati mula sa Modena, Italy. Nakuha rin namin mismo ang invoice ng Maserati sa Brilliance Auto para sa naturang sasakyan. April 18, 2022, issued ang order kasabay ng 2 pang Maserati MC20 at 3 Maserati Grecale GT.
Ang kabuuang halaga aabot sa $600,000 o approximately 35 million pesos. Ito ay kahit na ang Modena Motorsports lang dapat ang authorized distributor sa buong bansa. Ayon sa kinonsulta naming sources, isang malaking posibilidad na tinitingnan dito, pagmamay-ari rin ng company owner ng Modena Motorsports ang Brilliance Auto, kaya ito nakakaangkat direkta sa Maserati sa Italy. Pinuntahan namin ang building kung saan addressed ang Brilliance Auto Corporation. We've been waiting for more than 30 minutes para makapag-set ng appointment sa Brilliance Auto Corporation. So na wala pa rin update sa atin. We're gonna wait if makapag-set tayo o makakuha tayo ng chance sa makausap itong Brilliance Auto Corporation. Matapos ang mahigit 1 oras na paghihintay, sinabi ng ilang staff ng building na wala pa raw maaaring kumausap sa amin. Sinubukan uli namin kunin ang panig ni Sam Versosa, pero muli, hindi ito tumugon sa aming mga mensahe. Patuloy rin naming kinuha ang panig ng DTI sa pagsisiyasat kung bakit naka-address ang Sokali Trading sa building ng Front Row sa Quezon City, pero hindi raw muna sila magpapaunlak ng panayam. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Arestado ng NBI ang 2 African national dahil sa large-scale investment scam. Ang isa sa kanila, nagpanggap pa raw na apo ng dating United Nations Secretary General. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Hindi na nakapalagpa ang 2 lalaking African ng posasan ng NBI Organized Transnational Crime Division sa isang hotel sa Pasay City, Biyernes ng gabi. Inireklamo raw ang mga ito ng isang Korean businessman na nabitag ng mga suspect sa isang investment scam. Ang isa sa kanila nagpakilala pa raw na apo ni dating UN Secretary General Kofi Annan. Itong nagpakilalang apo ni Kofi Annan, sinasabi niya na mayroon siyang $100 million at saka parang 100 kilos of gold na willing i-invest dito sa company nitong ating complainant. Binigyan pa raw ng mga suspect ng sample ang biktima na sa pagsusuri ay napatunayang totoo. Humingi raw ang 2 ng pondo para maipadala ang mga pera at ginto sa South Korea. Saka na nagduda ang biktima nang umabot na sa 10 milyon ang kanyang naibigay sa mga suspect. Nung binerify natin yung mga pinakita nitong subjects na mga dokumento, nakita natin na fake lahat. At hindi existing yung mga kumpanya na sinasabi. So doon natin nalaman na talagang niloloko lang ito. Nakataon naman na nang hihingi pa ng additional 2 million, doon na natin sinet for entrapment. Hindi na raw bago ang modus ng mga ito. Ang isa sa kanila, nahulihan pa raw ng anilay green powder na ginagamit umano sa black dollar scam. Nahaharap sila sa patong-patong na mga kaso, kabilang narito ang estafa at money laundering. May blacklist at watchlist order na rin daw laban sa 2. Patuloy naman ang investigasyon ng OTCD para sa ikadadakip ng kanilang mga kasabwat. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tinanggal na sa serbisyo ang 7 pulis sa Caloocan na sangkot sa iligal na pagkakakulong ni Jason De La Rosa. Namatay ang anak ni Jason sa leptospirosis nang lumusong siya sa baha sa kakahanap sa kanyang ama. Narito ang agenda report ni Just Ignacio. We unanimously decided na all those involved in this Caloocan incident will be dismissed from the police service. Yan ang inilabas na desisyon ng National Police Commission ngayong Miyerkules laban sa 7 pulis na iligal na inaresto at ikinulong ng 3 araw si Jason De La Rosa noong July 22 sa isang convenience store sa Caloocan City. Sibak sa serbisyo sina Police Captain Romel Caburog, Police Lieutenant Jeffrey Aganos, Police Major Sergeant Ryan Candelario, Police Staff Sergeant Stephen C. Somlani, Police Staff Sergeant Darwin Indionco, Police Staff Sergeant Rodolfo King Bautista at Police Corporal Marvin Resumadero. Culpable for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer and is meted the penalty of dismissal from the police service. So ordered. Quezon City, Philippines. Signed by the National Police Commission Commissioners. Nag-ugat ang insidente nang mahuling nag-shoplift si De La Rosa sa isang kilalang convenience store sa Caloocan City. Pero hindi naman na rin tinuloy ng tindahan ng reklamo
laban sa kanya matapos na maibalik ang perfume na ibinulsa nito. Gayunpaman, sapilitan pa rin umanong binitbit ng mga nasabing pulis si De La Rosa at kinulong ito ng 3 araw na nalalabag sa batas. Pero ang hindi ho sinabi, ito nga hong si Jason ay una nang kinuha for shoplifting pero kunwari ay inaresto for Caray Cruz. In this particular case po, marami pong ebidensya ang ipinakita ng prosecution, inilahad po nila ito at masusi po itong pinag-aralan ng ating summary hearing officers. Kaya po ito ay humantong sa ganito pong desisyon. Namatayan ng 20 anyos na anak na isang sakristan si De La Rosa dahil sa leptospirosis. Sinuong kasi ng kanyang anak ang baha sa kasagsagan ng bagyo para hanapin ang kanyang ama na tinago pala ng mga pulis. Kagalakan naman ang nadarama ni Caloocan Cardinal Ambo Pablo David nang lumabas na ang desisyon ng NAPOLCOM matapos tulungan ng pamilya ni De La Rosa. Pero palagay ko itong paglabas ng desisyon ng NAPOLCOM ay makatutulong din to expedite yung pag-resolba nung kaso doon sa Caloocan City. Alam nyo kung sino ang dapat magpasalamat sa pangyayaring ito? Ang kapulisan mismo, ang PNP. Sa tingin ko, nare-restore ang dangal, ang dignidad at kredibilidad ng ating kapulisan kapag may ganito tayo na control system, checks and balances. Halo-halong emosyon naman ang naramdaman ni Jason matapos lumabas ang desisyon laban sa mga pulis. Although wala naman akong masamang intention para sa kanila, pero ito po yung dumaan naman po sa tamang proseso para po maging patas naman po. Gayong ganun po naman ang para po sa aming nahirapan at naging komplikado po yung buhay, maging patas po yung decision para sa amin. Nagpasalamat rin ito sa Diocese of Caloocan at NAPOLCOM sa hindi pagbitiw upang maituloy ang kaso. Bagamat may halong pangamba na baka raw balikan siya ng mga pulis, sabi naman ni Commissioner Kalinisan. Ulitin ko, Jason, magtiwala ka sa ating kapulisan. Yung mga ibang miyembro naman na to not deserving to wear the uniform. Pero magtiwala ka sa ating kapulisan. Handa raw ang NAPOLCOM at PNP na bigyang proteksyon si Jason. Para sa agenda, Jus Ignacio, Billionaire News Channel. Admitted as state witnesses sina whistleblower Julie Dondon Patidongan at ang kapatid nitong si Eliakim Patidongan ayon sa Department of Justice. Sa desisyon ng government prosecutor, dinismiss ang reklamong inihain laban sa kanila, kabilang ang serious illegal detention at multiple murder. Bukod kina Patidongan, dismiss din ang reklamo laban sa aktres na si Gretchen Barreto, former NCR Police Office Chief, retired Police General Jonel Estomo, at mga anak at kaanak ni businessman Atong Ang. Ayon naman sa Malacanang, gusto raw ni Pangulong Bongbong Marcos na masampahan ng kaso ang mga nararapat, hindi ang mga inosenteng individual. Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito inaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Kaya muli, sinasabi natin, hindi katulad ng iba, ang Pangulo po ay nais na puro ebidensya ang gamitin. Hindi madalian. Una nang nagbigay ng pahayag ang kampo ni Ang kaugnay sa DOJ resolution. Anila flawed at unfair daw ito. Balak din itong mag-file ng motion for reconsideration at pakiusapan ang DOJ para baliktarin ang nauna nitong desisyon. May bagong milestone ang SM Supermalls sa kanilang solar shift. And for the Energy Department, this sets an example for private sector leadership in clean energy. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. 100 megawatt peak energy capacity na ang solar power ng SM Supermalls na nagbibigay ng malinis at renewable energy sa 59 malls nito nationwide. Ipinakikita nito ang pakikisa ng kumpanya sa sustainability at climate action.
December last year, we were able to install solar in 23 malls with a total capacity of 51 megawatt peak. Today, after exactly 12 months, we were able to up the capacity to 106 across 59 malls. And you know we have more than 59 malls, so may babalikan ka pa sa akin. We're really pushing for this because we want more renewable energy in the Philippines. We want to reach 35% by 2030, and I think we're on track, especially if we have partners like this, like SM. Sa 100 megawatt solar power, napapanatiling maliwanag ang SM malls at maayos ang kanilang operasyon, habang nakatutulong sa pagbabawas ng carbon emission para sa mas malinis na kinabukasan. Goal ng SM ang net zero carbon emission pagdating ng 2040. May 200,000 solar panels nang installed sa kanilang 65-hectare total mall roof deck solar coverage. Clean energy is part of the sustainability pillar, and this benefits our communities and a very highlight of our environmental, social, and economic aspects. So we are doing it not just for the business but for the communities that we serve. Ipinaliwanag ni Ruth U. Owen, President and CEO ng Upgrade Energy Philippines, kung paano makatitipid gamit ang solar energy. Ang electricity bill ko was like 8,000 pesos. When I installed 5 kilowatt of solar, naging 4,000 na lang siya. So halos kalahati. So I really recommend to people that have roofs na maglagay ng rooftop solar on our own. Di kailangan ganito kalaking mall. Pwedeng sa bahay-bahay lang and you already generate savings. Ang 100 megawatt solar power ay katumbas ng 43,000 na kabahayang nasuplayan ng kuryente sa loob ng isang taon, 41.3 milyong smartphones na charged per year at 62,000 electric vehicles na energized per year. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. PBBM urged to clarify his priority bills as urgent. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa weather specialist Alzcar Aurelio. Alzcar, bakit maulan halos buong araw? Hello, good evening. Naging maulan na halos sa buong araw, lalo po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, dulot ng amihan at shear line. Sa susunod na 24 oras, asahan pa rin ang maulap na kanaytan na may mga kalat-kalat na pagulan at may kasamang isolated thunderstorm sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon. Asahan din ang maulap na kanangitan na may mga mahinang pagulan sa Cordillera at sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley. Sa lalabing naman sa natirang bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magiging maganda at maluwas ang panahon kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa mga isolated na mga pagulan. Kung naman tayo nakikita matataas na alon, kaya safe namang pumalaot ang ating mga kababayan sa ating mga karagatan sa bansa. Pero paalala, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga nabubuong thunderstorm, lalo na nasa bandang Luzon. Wala naman tayo na binabantayan na LPA o bagyo sa loob ng park at ganoon din sa labas nito. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Pag-asa weather specialist Alzar Aurelio. Nagsampa ng kasong kriminal ang DENR laban sa kumpanyang nasa likod ng Monterrazas Residential Project sa Cebu. Inihain ito ang reklamo noong December 3 dahil sa paglabag sa Section 77 ng Revised Forestry Code. Illegal daw kasing nagmamay-ari ang kumpanya ng mga kagamitan na dapat forest officers lang ang meron. Kakibat nito ang parusang hanggang 4 na taong pagkakakulong, multa, confiscation ng mga gamit at automatic cancellation ng mga permit. Bukod dyan,
marami pa raw paglabag ang Monterrazas, kabilang na ang pagpuputol ng mga puno, kawalan ng discharge permit sa ilalim ng Clean Water Act, at paglabag sa 10 out of 33 na environmental requirements. Approve sina Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa priority bills ni PBBM. Pero hirit nila dapat i-certify ang mga ito as urgent para mas mabilis na maipasa. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nasa gitna tayo ng isang napakalaking skandalo. Baka nga po ang kailangan natin ngayon, mga reforma na talagang matitindi at may matinding pagbabago na pwede pong maidulot. The time has come para kay Senator Bam Aquino. Dapat na talagang aksyonan ang issue sa political dynasty. Sa halos 3 dekada mula nang mabuo ang 1987 Constitution, hindi pa nabibigyang linaw ang kahulugan nito. Pero dahil sa ingay ng flood control scandal, nabuksan daw ang usapin sa mahahalagang panukala gaya ng anti-political dynasty. Pero posible nga ba ito sa kabila ng maraming mambabatas na galing sa political families? Kahit ako, di ba? I mean, I belong to a political family as well. Pero dahil ganito yung tawag ng panahon, may chance siyang mapasa. In fact, yesterday, nagulat ako na nasama siya sa mga priority measures, no? Isinusulong ni Aquino ang pagbabawal ng political dynasty hanggang 3rd level of consanguinity o pag-abot hanggang sa mga tito-tita at pamangkin ng isang individual. Magandang simula na raw ito ayon sa senador. Hinihimok naman ng kapwa majority member ni Aquino na si Senator Kiko Pangilinan ang Korte Suprema na bigyang kahulugan na ang political dynasty. Mag-rule ng Supreme Court kung ano ang definition ng political dynasty in the cases that are pending before them. Nagawa naman nila ng ruling sa ibang mga bagay. Hinihiling niya ring ma-certify as urgent ang isa pang priority measure na bubuo ng Independent People's Commission ang magpapatibay at mag-extend ng powers ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Kung gusto raw talaga ng Pangulo ang panukalang ito, malaking tulong ang certification para mapabilis ang pagpasa nito. Bukod sa priority measures, pinaaantabayanan din ni Aquino sa publiko ang paparating na BICAM para sa 2026 proposed budget. Hindi raw kasi dapat hayaang matapyasan ng pondo ng education sector. Nasa humigit kumulang 1.3 trillion pesos ang mapupunta rito, kaya education budget kung tawagin ito ng mga senador. Dapat daw masunod ang napag-usapang pondo sa paparating na BICAM, lalo na't may natanggap si Aquino ng mga report na gusto itong tapyasan ng ilang mga mambabatas at ilipat daw sa mga gusto nilang pondohan. Nakausap niya raw ang mga kapwa-senador tungkol dito. Sabi ko, may naririnig akong ganito, other people confirmed it na, nga, may pasabi. Sabi ko, manindigan tayo na hindi mabawasan yung education budget. Kasi ito na nga yung kumbaga ito na yung handog natin . This is the response to all of the scandals na nangyayari, no? Hindi bahagi si Aquino ng BICAM, pero nag-commit daw si Senate President Tito Soto na huwag hayaang matapyasan ang education budget. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Tulad sa Senado, marami rin ang nagtutulak ng anti-political dynasty bill sa Kamara. Kaya nang ipila ito ni PBBM bilang priority, tiwala silang lulusot ito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Napapanahon ng mapag-usapan sa Kamara ang usapin ng anti-political dynasty bill. Ito ang pahayag ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Adyong tungkol sa panukalang batas. Nakabilang na sa priority bills ni Pangulong Bongbong Marcos. It's timely because I think the public now demands a clarity. Asan ba talaga papunta ang bansa natin? Kasi may basis naman talaga din sila sa issue ng political dynasty kasi nasa saad sa Constitution. So, ang bilang isang chairman ng committee ng electoral reform, sabi ko nga it's timely for us to understand really, no, kung ano ba talagang definition ng political dynasty. Dahil dito, nai-refer na rin sa Committee on Suffrage and Electoral Reform ang nasabing panukalang batas na mayroong hindi bababa sa 11 versions. 2 sa mga bersyon na nasa Kamara, inihain ng Makabayan Bloc at Akbayan Reform Bloc. Sa kanilang mga bersyon, pinagbabawal ang pagtakbo o pag-upo sa pwesto ng isang national o local official, kasabay ang kamag-anak hanggang sa 4th degree of consanguinity. Pinagbabawal din ang sabay-sabay na pag-upo sa posisyon at succession ng magkakamag-anak.
Kaya kinakailangan din munang pag-usapan kung paano i-consolidate ang iba't ibang bersyon ng panukala. Ayon naman kay Manila 1st District Representative Ernix Junicio. It really needs a thorough deliberation from the House members. Yun talagang dapat na will really give proper change for our government and our system. Hindi yung masabing nagpasalang. Naniniwala naman si Adyong na hindi imposibleng pumasa ang anti-political dynasty bill sa Kamara ngayon. Normally kasi nagkakaroon ng medyo debate kung ang minority ay hindi sang-ayon sa pinupush ng mayorya. In this case, pareho ang nagpupush, ang minorya at saka ang majority at saka minority. So in terms of having it pass the hurdles, legislative mills of these two legislation is concerned, I don't see any reason na magkakaroon ng problema. Minamata namang babatas na masimulan na ang preliminary discussion tungkol sa panukala sa darating na third week ng January 2026. Hinihintay pa kasi nito ang bersyon na ihahain ni House Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Nanumpa na bilang Acting Secretary ng Budget Department si Rolando Toledo matapos magbitiw sa pwesto si Amina Pangandaman. Inanunsyo ng ahensya ang formal na paghalili ni Toledo na mayroong higit 4 na dekadang karanasan sa DBM simula 1987. Certified Public Accountant si Toledo mula sa UP School of Economics. Mayroon din siyang master's degree sa National Security Administration mula sa National Defense College of the Philippines. Wala pa mang isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionario News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionario News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. The Green Archers draw first blood sa UAAP Men's Basketball Finals. The De La Salle University took down the UP Fighting Maroons sa Game 1, 74-70. Nanguna para sa Taft-based squad si Jacob Cortez, who scored 21 points, made 4 rebounds, and 2 assists. For UP, Harold Alarcon exploded for 34 points. But the Fighting Maroons still fell short in their last-ditch effort to catch up, despite 2 missed free throws from Mike Phillips in the closing second. Game 2 of the best-of-3 series is set for Sunday. That's December 14. Never say never, yan po ang sabi ni TV host and model Hans Montenegro about a possible showbiz comeback. Nakilala si Montenegro in the 90s as a mainstay in variety shows like Easy Dancing. He has reinvented himself since then in the corporate world, particularly in human resources. In an interview on Billionario News Channel's The Daily Dish, the now corporate executive for Meralco tells us his conditions sa pagbabalik showbiz.
I do have a philosophy that I take with me regardless of what industry. You don't close doors, right? You don't burn bridges. I mean, that's you take that everywhere you go, business, wherever, right? So corporate is where I belong. Corporate is where I'm happy. However, if I got a call and the role was, interesting enough, and I also have to be protective of the image of the company that I work for. It's not a small company that nobody knows, right? So these are the things I have to consider. But I wouldn't say no. I would seriously consider it. And what role would you Godfather type. Sunod-sunod na rin ang mga Christmas parties ng Pinoy sa France at malayo man sa kanilang home country, may touch of Filipino culture pa rin ang mga selebrasyon nila. Yan ang agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Ilang araw na lamang bago ang Pasko, nagdiwang na ang mga Filipino Association at Congregation ng kanilang Christmas party sa Paris. Ang Filipino Community in France o Comité Général des Associations Filipino en France na binubuo ng 35 grupo ay masayang nagtipon-tipon sa Salle Polyvalon sa bayan ng Billancourt. Right now is the Sigap Christmas party. It's yearly celebrated here in Paris. Ito ay dinaluhan na mahigit kumulang sa 500 kababayan natin sa Paris at karating bayan at opisyalis ng Embahada ng Pilipinas sa France. Ito na yata ang isa sa pinakamalaking pagtitipon na nakita ko sa Pasko sa Paris. Well attended siya, ang daming dumalo, ang daming ring performers, lahat ay sumali. Nandito tayo ngayon sa Pasko sa Paris, organized by SIGAP. So naimbitahan tayo. So ang message natin sa ating mga kababayan dito sa Paris ay ang Pasko ito ay para sa pamilya. Ito ay pagkakataon para mag-share. Ito ay pagkakataon to be kind to all. Highlights ng events ay ang parol making contest na yari sa recycled materials, choir singing contest at iba't ibang parlor games para sa mga bata at matatanda. Handog naman ang Cordillera Natives in France ang Igorot Dance at choir na may twist na nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ipinagdiwang din ng Philippine Catholic Mission in France ang Community Day sa loob mismo ng St. Bernadette Church. Sa St. Jack Church naman, ipinagdiwang ng Philippine Sports and Cultural Association ang kanilang induction at Christmas party. Habang ang Fraternal Order of Eagles France chapters naman ay sa isang restaurant ipinagdiwang ang kanilang year-end Christmas party. Kalimitan, ginaganap ang Christmas party ng mga Filipino Association sa France tuwing first weekend of December dahil karamihan sa kanila ay umuwi ng Pilipinas para ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon kasama ang kanilang pamilya. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Maligayang Pasko at manigong Bagong Taon! Ayan, okay. Parang kasing saya ng party natin, Oo nga. Mas masaya kung napakanta natin si Mateo. Ay, magaling kumanta si Mateo. Next year, nandiyan ako. Tagal Pero ang naman. ganda ng kanta niyo, grabe. wow. Pero ang kanta ni Boss Willard, maganda din, grabe. Pang-banda. Ilang taong ko practice yan. Yan yung pang-mall tour ko actually. Yung tipong pagpupunta kami ng mall, yan ang kinakanta May ko BNC mall tour na tayo. Ganon. BNC's Got Talent. Wow. O, di ba? Okay, so ano sa palagay nyo? Matutuloy kaya yung pagpasa ng bill sa anti-dynasty law? What do you think? Like I asked you kanina, ma'am, you think it's going to happen during this administration or for next? You know, that's what I was asking Laila De Lima, Congresswoman Laila De Lima last night. When the president says that it is a priority bill, what's the timeline? And now, Senator Bam and Senator Kiko were qualifying that it should actually be proposed to be an urgent bill. Called on by the president. Kasi pag urgent, ano nga rin ba yung sabi ng urgent? Dapat may timeline. Kaya kagabi sabi namin, panawagan namin sa Pangulo, pahingi po ng timeline. Kasi nung sinabi ni Pangulo na hanggang December 25, may makukulong talaga. So it was a self-imposed pressure that seems to be working well for him because talaga napipilitan ngayon siya na pabilisin ang investigation. Sana man lang at least bago magsusunod na SONA. Siguro yun na lang. Right. Bigyan natin sila Well, definitely ng oras. dapat bago mag-2028. Hindi ba? Bago siya bumaba sa pwesto. Bago siya bumaba sa pwesto. At dapat yung hindi watered down yung bill. Dapat
maximum yung hanggang 4th degree Correct. of consanguinity and even affinity para yung mga asawa, in-laws, di ba? Yes, Bukod ng makatakbo. Pero guess what? Naisip ko na kung anong iisipin ng mga Pilipino. Lahat ng mga political families, kung hindi na sila pwede tumakbo, popondohan na lang nila yung dami nila. Iyon. Hindi ba? Pwede rin yun. Hindi nila kaano-ano, pero sila ang magpopondo, sila pa rin ang makikinabang. Alam mo naman, mapaparaan yan. Alam mo naman ang politiko. Pilipino, para-paraan. Always finding ways. Yes. But let's see for the betterment for our country. We'll see for next year if this will really happen. Sana po. That will be the ultimate Christmas gift. Correct. Kasi 15 days to go Yay! before Christmas. Malapit nang matapos. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng, pati traffic. Sana matapos. Correct. Oo nga, sobrang traffic ngayon. Keep safe everybody going home. Ako naman po, si Mateo Guricelli. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.